Nakakapasong ang init ng gabi sa Negros. Kahit ang hangin na dumadampi sa balat ni Amalia ay tila may dalang lagnat. Isang paalala ng walang katapusang pagkabilanggo sa loob ng kanyang maliit na silid sa Hacienda Silencio. Sa labas ng kanyang bintana, isang pader ng matatayog na tubo ang nagsisilbing bakod at anino na nilalamon ang anumang liwanag ng buwan. Ang tubuhan. Para sa iba, ito ang buhay ng asyenda. Para kay Amalia, ito ay isang halimaw na laging nagbabantay. Humihinga ng mabagal sa dilim. At ngayong gabi, may kakaiba sa hininga nito. Nagsimula ito bilang isang kaluskos. Isang mahinang tunog na maaaring gawa lang ng mga daga sa bukid o ng ahas na gumagapang sa mga tuyong dahon. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay nagiging mas malakas, mas may bigat. Hindi ito tunog ng hayop. Ito ay tunog ng pagbali. Ang pagbali ng matitigas na tubo, sunod-sunod, na tila may isang dambuhalang nilalang na walang pakundangang dumadaan, papalapit sa kanilang bahay. Naramdaman ni Amalia ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay pamilyar. Munamitidiman na pagtidda sa badyet ang dila, ngunit ang pinagmumulan nito ngayong gabi ay bago at hindi maipaliwanag. Ngunit ang takot pala ay may dalawang mukha. Ang isa ay galing sa hindi mo kilala. At ang isa, ang mas masahol, ay galing sa nakilala mo na. Isang malakas na pag-script ng sahig na kawayan mula sa labas ng kanyang pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mas mabilis pa sa kidlat, ang takot niya sa kung anuman ang nasa labas ay napalitan ng pamilyar na kilabot na nagmumula sa loob. Ang mga yabag ay mabigat at galit, kilala niya ang mga iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang matinis na siwang ng ilaw mula sa gasera sa pasilyo ang humiwa sa kadiliman ng kanyang silid. Doon, nakatayo ang anino ng kanyang madrasta. "Gising ka pa pala." Inutil. Ang boses ni Alida, matalas at puno ng lason. "Akala ko'y dinadalaw ka na ng mga kaibigan mong demonyo." Walang imik si Amalia. Anumang salita ay magiging panggatong lamang sa apoy ng galit ng babae. Itinuon na lang niya ang kanyang paningin sa manipis na kumot na bumabalot sa kanyang mga binti. Mga binti na hindi na muling nagamit mula pa noong siya'y bata pa. Huwag mo akong titingnan na parang kinakawawa ka." Sigaw ni Alida. At sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang kumot, inilalantad ang payat at walang buhay na mga binti ni Amalia sa malamig na hangin. "Buong araw kang nakahiga riyan. Pasanin. Isa kang malaking pasanin." Sa tabi ng kanyang papag, isang baso ng tubig ang nakapatong sa isang maliit na bangko. Sa galit ni Alida, nasagi nito ang bangko. Tumagilid ito at natapon ang laman ng baso sa sahig. "Ayan, pati simpleng pag-inom, hindi mo magawa ng tama. Walang silbi." Nanginginig ang mga kamay ni Amalia habang sinusubukan niyang abutin ang natumbang baso. Hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa desperadong pagnanais na may gawin, na may maipakita. Ngunit ang kanyang katawan ay traidor. Ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa baso, pero hindi niya ito maabot. Ito ang kanyang mundo. 4 na sulok ng silid, isang bintanang nakatanaw sa tubuhan, at ang walang katapusang paalala ng kanyang kahinaan. Tumalikod si Alida na may kasamang malutong na mura. At muling isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Amalia sa kadiliman,
sa katahimikan at sa kahihiyan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ipinikit niya ang mga ito. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang kanyang madrasta. Sasapo sa halip. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin pabalik sa bintana, doon sa tubuhan kung saan nagsimula ang lahat ng takot kanina. Ang kakaibang tunog ay wala na. Napalitan na ito ng karaniwang huni ng mga kuliglig. Ngunit hindi na iyon ang napansin niya. Sa ilalim ng malaking puno ng balete sa di kalayuan, sa gilid mismo ng tubuhan, may nakatayong isang anino. Isang anyo ng isang lalaki, matangkad at hindi gumagalaw. Hindi niya maaninag ang mukha nito sa dilim, ngunit nararamdaman niya ang mga mata nito. Nakatitig ito sa kanya, direkta sa kanyang bintana. Walang pagbabanta sa tindig nito, kundi isang matinding katahimikan na tila ba binabantayan siya. Nagkatitigan sila sa kung gaano katagal. Hindi alam ni Amalia. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis, hindi na sa takot, kundi sa isang damdaming hindi niya mapangalanan. Pag-asa, pagkausisa. Nang kumurap siya, nawala na ang anino. Huminga siya ng malalim, iniisip na baka guni-guni lang niya ang lahat. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang tingin sa pasamano ng kanyang bintana, napahinto ang kanyang paghinga. Sa ibabaw ng marupok na kahoy, may isang bulaklak. Isang sariwang pitas na bulaklak ng sampagwita, busilak sa kaputian sa ilalim ng sinag ng buwan. Amoy na amoy niya ang bango nito mula sa kanyang kinahihigan. Imposible. Walang tanim na sampagwita kahit saan sa Hacienda Silencio, at sarado ang kanyang bintana. Kinaumagahan, sinubukan ni Amalia na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay isang panaginip lamang. Ang mga tunog sa tubuhan, ang anino sa ilalim ng puno, ang bulaklak. Ngunit ang amoy ng sampagita ay nanatili sa kanyang silid, isang matamis at hindi maikakailang katotohanan. Itinago niya ang bulaklak sa ilalim ng kanyang unan, isang maliit na sikreto na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ang umagang iyon ay mas masahol pa kaysa karaniwa. Si Marco, ang kanyang kinakapatid na lalaki, ay umuwi ng hating gabi. Amoy tuba at talo sa sabong. At kapag natatalo si Marco, laging may isang taong kailangang managot. At ang taong iyon ay palaging si Amalia. Pabalibag na bumukas ang pinto ng kanyang silid. At iniluwa nito si Marco. Namumula ang mga mata at masama ang timpla. Nasaan ang manok ko? Bungad niya. Ang boses ay garalgal. Yung manok kong panabong, alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay noon. Umiling si Amalia. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Wala akong alam, Kuya Marco. Sinungaling! Sigaw nito. Naglilibot ang kanyang paningin sa maliit na silid. Naghahanap ng kahit anong bagay na maaaring pagbuntunan ng galit. Nakita niya ang plato ng almusal ni Amalia. Isang piraso ng tuyo at isang maliit na kanin na hindi pa nagagalaw sa tabi ng kanyang papag. Aba, may gana ka pang kumain habang ako'y nagluluksa sa manok ko. Hinablot niya ang plato at ibinato ito sa sahig. Ang tunog ng nababasag na luwad ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ka kakain ngayon, paralitiko. Maranasan mo naman ang gutom. Lumapit si Marco. Ang anino nito'y tila isang dambuhala na handang lumamon sa kanya. Itinaas nito ang kanyang kamay. Isang kamay na sanay sa pananakit, handang dumapo sa mukha ni Amalia. Napapikit si Amalia. Hinahanda ang sarili para sa sakit na darating.
Ngunit walang dumapo. Isang malakas na kalabog ang kanyang narinig. Pagdilat niya, nakita niya si Marco na nakasubsob sa sahig, umuungol sa sakit. Tila ba may isang hindi nakikitang bagay na pumulupot sa kanyang mga paa. At bigla siyang hinila pabagsak. "Ano yun?" sigaw ni Marco. Hawak ang kanyang bukong-bukong na tila nabalian. Gulat at takot ang mababasa sa kanyang muka. Gumapang siya paatras, palayo kay Amalia, na para bang siya ang pinagmumulan ng kababalaghan. May kung anong humila sa akin." Nakatulala lang si Amalia. Walang sino man sa silid maliban sa kanila. Dali-daling tumayo si Marco kahit paika-ika at nagmamadaling lumabas ng silid. Bit-bit ang mga mura at panunumbat na naiwan sa hangin. Naiwan si Amalia na nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa pagtataka. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang mga mata sa bintana, doon sa direksyon ng puno ng balete. At nandoon siya ulit. Ang lalaki. Si Elias. Ang binatang apo ng mga De Silva, ang may-ari ng asyenda. Bihira siyang makita ng mga tao. Sabi nila, lagi itong nasa loob ng malaking bahay o kaya'y naglalakbay kung saan-saan. Ngunit sa mga nakalipas na araw, tila lagi siyang nasa malapit. Nakatayo siya sa lilim ng puno. Ang kanyang puting kamiseta ay tila kumikinang sa gitna ng mga anino. Hindi pa rin niya maaninag ng malinaw ang mukha nito, ngunit sapat na ang layo para makita ang tindig nito. Isang tindig ng kapangyarihan at katahimian. Nakatingin ito sa kanya. At sa pagkakataong ito, sigurado si Amalia na hindi ito guni-guni. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumango sa kanya. Isang beses lang, isang tango na tila nagsasabing, "Nakita ko ang lahat. Ligtas ka." At tulad ng dati, sa isang kurap lang ng mata, nawala siya na parang bula. Nilamon ng mga anino ng katanghalian. Kinabukasan, isang sigaw ang gumising sa buong bahay. Isang sigaw na nagmula kay Marco. Natagpuan sa gitna ng bakuran ang pinakamamahal niyang tandang na pangsabong, ang huli sa kanyang mga alaga. Nakahandusay ito sa lupa. Ang leeg ay pilipit sa isang anggulong imposible. Ang mga balahibo nito ay nakakalat sa paligid. Ngunit ang pinakakakila-kilabot sa lahat ay hindi ang pagkamatay nito. Ang katawan ng manok ay tuyot. Tila hinigop ang lahat ng laman loob at dugo nito, ngunit walang kahit isang butas o sugat na makikita sa balat. At sa paligid nito, sa tuyong lupa, wala ni isang patak ng dugo. Simula ng gabing iyon, ang mga pagbisita ay naging regular na. Hindi na lamang isang anino sa malayo si Elias. Hinihintay ni Amalia ang paglubog ng araw nang may kasamang pananabik na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Kapag ang huling sinag ng araw ay nilamon na ng tubuhan at ang tanging ilaw na lamang ay ang buwan at mga bituin, doon siya dumarating. Hindi siya kumakatok. Hindi siya dumadaan sa pinto. Bigla na lang siyang lilitaw sa tabi ng bintana ni Amalia na parang isa sa mga anino na binigyan ng buhay. Hindi siya pala salita. Ang kanilang mga pag-uusap ay binubuo ng mahahabang sandali ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakailang, kundi puno ng mga kahulugang hindi kayang bigkasin ng mga salita. "Hindi ka ba natatakot sa akin, Amalia?" tanong niya isang gabi. Ang kanyang boses ay mahina at malalim. Tila isang bulong mula sa hangin.
Umiling si Amalia. Mas natatakot ako sa mga taong gising sa umaga. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Isang nangiting nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang malaporselanang mukha. Lagi siyang may dalang regalo. Mga regalong simple ngunit puno ng kahulugan. Minsan, ito ay isang kumpol ng mga ligaw na orkidyas na sa kailaliman lang ng gubat matatagpuan. Minsan, mga hinog at matatamis na mangga na tila kapipitas lang. Kahit hindi pa panahon ng pamumunga. Isang gabi, isang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw ang kanyang inabot. Mayroon itong ukit ng mga bulaklak ng sampagwita. Para sa buhok mo, sabi niya. Napakaganda, ngunit laging nakatago. Nahihiyang hinawakan ni Amalia ang kanyang magulong buhok na laging nakatirintas. Walang sino man ang nakapagsabi sa kanya niyon. Sa bahay na ito, ang kanyang hitsura ay isa lamang paalala ng kanyang kapansanan. Habang inaabot niya ang suklay, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Napakalamig ng kanyang balat. Isang lamig na hindi normal. Tila lamig ng isang bato na hindi pa nasisikatan ng araw. Napabawi ng kamay si Amalia, hindi sa takot, kundi sa pagkabigla. Napansin ito ni Elias. Hindi siya nagsalita. Ngunit nakita ni Amalia ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng lungkot. Bakit hindi ka nagpapakita sa umaga? Lakas loob na tanong ni Amalia. Sinusubukang ibahin ang usapan. Siguradong mas maganda ang asyenda kapag may araw. Itinuon ni Elias ang kanyang tingin sa kalangitan. Sa mga bituing kumikinang na parang mga diamante sa itim na tela. Ang gabi ay tapat, Amalia. Sagot niya. Itinatago nito ang mga kapintasan at ipinapakita ang tunay na liwanag. Tulad ng mga bituin. Ang araw ay mapanghusga. May lalim sa kanyang mga salita na hindi lubos maunawaan ni Amalia. Tila ba hindi lang sikat ng araw ang kanyang tinutukoy, kundi isang bagay na mas personal, isang bagay na mas masakit. Sino ka ba talaga, Elias? Tanong niya. Halos pabulong. Muli siyang ngumiti. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako ang anino na laging nagbabantay sa iyo. Ang mga gabing iyon ang naging kanlungan ni Amalia. Ang mga kwento ni Elias tungkol sa mga bituin, sa mga hayop sa gubat na hindi niya pa nakikita, at sa mga lihim ng hasyenda ay nagbigay ng kulay sa kanyang mundong itim at puti. Sa piling niya, nakakalimutan niya ang kanyang mga binti, ang kanyang madrasta, ang kanyang kapatid. Sa piling niya, siya ay si Amalia lamang. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng pagtitiwala at pagmamahal ay ang mga tanong na hindi mawala sa kanyang isipan. Paano siya nakakapasok sa kanyang silid nang hindi gumagawa ng ingay? Bakit tila naiintindihan siya ng mga hayop sa gabi? At bakit sa tuwing siya'y nasa malapit, ang dating maingay na tubuhan ay nagiging tahimik na tila ba ang lahat ng naroroon ay nagbibigay galang sa kanyang presensya. Isang gabi, habang sila ay magkaharap sa bintana, muli niyang tinanong ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit sa gabi ka lang laging nandito, Elias? Ayaw mo ba talaga sa araw? Humarap ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila mas madilim, mas malalim. Hinawakan niya ang kamay ni Amalia. At sa kabila ng lamig nito, hindi na ito binawi ng dalaga.
Ngumiti siya. Isang nangiting malungkot at puno ng isang lihim na nakakapangilabot. Dahil ang araw, sabi niya, ay hindi mabait sa dugong nananalaytay sa aking mga ugat. Ang galit ni Marco ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong bahay. Simula nang mahulog siya at mabali ang kanyang braso, hindi na ito gumaling ng tama. Lagi itong kumikirot, isang palagiang paalala ng kanyang kahihiyan. Idagdag pa ang pagkamatay ng kanyang mga manok at ang lumalaking hinala na si Amalia ay mayroong kalaguyo na nagpupunta sa gabi. Ang lahat ng ito ay sumabog isang gabing mas madilim kaysa karaniwan. Walang babala. Pabalibag na bumukas ang pinto ng silid ni Amalia. Ang tunog nito ay tila isang kulog sa katahimian. Si Marco, amoy alak at hinanakit, ay pumasok na parang isang sugatang hayop. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang pilat sa kanyang braso ay tila nangingitim. "Ikaw!" Sigaw niya at dinuro si Amalia na noon ay gising pa at naghihintay kay Elias. "Alam ko! May lalaki kang pinapapasok dito. Siya ang pumatay sa mga manok ko. Kayo ang dahilan ng lahat ng malas sa buhay ko." "Wala, kuya," nanginginig na sagot ni Amalia. Sinusubukang gumapang paatras sa kanyang papag, ngunit huli na ang lahat. Wala nang bisa ang mga salita. Sa isang mabilis at malupit na kilos, sinunggaban ni Marco ang braso ni Amalia at kinaladkad siya pababa mula sa kama. Bumagsak ang kanyang walang lakas na katawan sa malamig at magaspang na sahig na kawayan. Ang sakit ng pagkaladkad ay tila pumupunit sa kanyang balat. "Tingnan natin kung may magustuhan pa siya sa iyo kapag tapos na ako." Umuungal si Marco. Kinaladkad niya si Amalia patungo sa gitna ng silid. Ang tanging naririnig ay ang kanyang mga hikbi at ang tunog ng kanyang katawan na sumasayad sa sahig. Desperada si Amalia. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng takot at sakit, umaasang may makakarinig kahit na alam niyang walang tutulong. Ngunit may nakarinig. Isang malamig na hangin ang biglang umihip sa loob ng silid. Pinapatay ang apoy ng maliit na gasera sa pasilyo at nilalamon ang buong paligid sa halos ganap na kadiliman. Ang tanging liwanag na natira ay ang manipis na sinag ng buwan mula sa bintana na natigilan si Marco. Binitawan niya si Amalia. "Sino yan?" Walang sumagot. Ngunit sa sulok ng silid, kung saan kanina'y wala namang tao, isang anino ang dahan-dahang nabuo. Mas madilim pa kaysa sa dilim. At mula sa aninong iyon, humakbang si Elias. Hindi siya ang Elias na may dalang bulaklak at malungkot na ngiti. Ang Elias na nasa harap nila ngayon ay ibang-iba. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malalim at misteryoso, ay nagliliyab sa isang liwanag na hindi galing sa buwan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. "Huwag!" Isa lang ang salitang lumabas sa bibig ni Elias, ngunit ang boses niya ay tila yelo na kayang tumusok sa kaluluwa. "Huwag mo siyang sasaktan." "At sino ka para utusan ako?" Yisigaw ni Marco. Sinusubukang magpakatatag, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitatago. Hindi na sumagot si Elias. Kumilos siya. Hindi ito kilos ng tao. Ito ay bilis ng isang anino, ng isang hangin, ng isang bangungot. Sa isang kurap ng mata, nasa harap na siya ni Marco. Sinunggaban ni Elias ang leeg ni Marco gamit ang isang kamay
at itinaas ito mula sa sahig na parang isa lamang basahan. Nagpupumiglas si Marco, kinakapos ng hininga. Ang kanyang mga paa ay nagsisipa sa hangin. At sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Amalia, ibinalibag ni Elias si Marco sa pader na gawa sa kawayan. Ang tunog ay nakapangingilabot. Isang malakas na lagutok ng nababaling buto kasunod ng pagbagsak ng katawan ni Marco sa sahig. Doon, nanatili siyang walang kilos. Ang kanyang braso ay napilipit sa isang anggulong hindi natural. Hinimatay siya sa tindi ng sakit at takot. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Amalia. Dahan-dahang lumingon si Elias sa kanya. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala na, napalitan ng pamilyar na pag-aalala. Ngunit bago pa man bumalik sa dati ang anyo nito, nasulyapan ni Amalia ang isang bagay na magbibigay sa kanya ng bangungot habang buhay. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa kulay pula. Isang matingkad, nakakasilaw na pula na parang dalawang baga mula sa impyerno. Pagkatapos ay nawala ito, bumalik sa pagiging madilim at itim. Lumuhod siya sa tabi ni Amalia at dahan-dahang hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang paghaplos ay malambing pa rin, ngunit ang bigat ng kanyang kapangyarihan ay nanatili sa hangin. "Tinitiyak ko sa iyo," bulong niya. Ang kanyang boses ay isang timpla ng pangako at isang nakakatakot na pag-aangkin. Walang sino mang muling mananakit sa iyo. Nakatayo ang katahimikan sa pagitan nila, mas mabigat at mas nakabibingi kaysa sa mga ungol ni Marco na walang malay sa sahig. Ang isip ni Amalia ay isang ipo-ipo ng takot at pagkalito. Sinusubukang iproseso ang imposibleng nasaksihan. Ang bilis, ang lakas, ang pulang mga mata. Binaliwala ni Elias ang nakahandusay na katawan ni Marco na parang isa lamang itong basura. Sa halip, lumuhod siyang muli sa tabi ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi mabasa, isang pinaghalong pagsisisi at determinasyon. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang malinis na basahan mula sa baul at isinawsaw sa natirang tubig sa baso. Pinunasan niya ang mga galos sa braso ni Amalia. Ang kanyang paghipo ay maingat at magaan. Isang kabalintunaan sa bagsik na ipinakita niya kanina lang. Ang bawat haplos ay isang tanong na hindi niya masabi. Ano ka? Sa wakas ay nagawa ni Amalia na itanong. Ang boses niya ay basag at halos pabulong. Huminga ng malalim si Elias, isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Itinigil niya ang pagpunas at tinitigan ang mga mata ni Amalia. Ang pamilya ko, simula niya, ay matagal nang nakatali sa lupain ng asyendang ito. Ang aming kayamanan, ang aming kapangyarihan, lahat ito ay may katumbas na halaga. Isang sumpa, patuloy niya. Isang kasunduan na ginawa ng aking ninuno maraming henerasyon na ang nakalipas. Ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang hinangad, kapalit ng isang bagay na napakahalaga, ang kanyang dugo. At ang dugo ng susunod sa kanyang lahi. Ang kwento ay tila isang alamat, isang kwentong kutsero na naririnig sa mga matatanda. Ngunit sa harap ng nasaksihan ni Amalia, ang alamat ay nagkakaroon ng laman at buto. Hindi kami lubos na tao, Amalia. Kami ay mga tagapagdala, mga sisidlan ng isang sinaunang nilalang na naninirahan sa kadiliman ng lupaing ito. Isang lakandilim, isang Panginoon ng mga anino.
Naramdaman ni Amalia ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang mga kwento ng kanyang yumaong ina tungkol sa mga nilalang ng gabi ay bumalik sa kanyang alaala. Isa ka bang aswang? Nanginginig niyang tanong. Binibigkas ang salitang kinatatakutan ng lahat sa kanilang baryo. Umiling si Elias, isang malungkot na pag-iling. Mas komplikado pa riyan. Ang aswang ay isang salita lamang para sa takot. Ang sa akin ay isang mana, isang tungkulin. Ang kapangyarihan nito ay dumadaloy sa aking mga ugat at kasama nito, ang uhaw. Tumingin siya sa walang malay na si Marco at sa isang saglit, nakita muli ni Amalia ang kislap ng panganib sa kanyang mga mata. Ang kapangyarihang ito, mabilis niyang ibinalik ang tingin kay Amalia. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para protektahan ka. Nakita ko ang ginagawa nila sa iyo. Narinig ko ang bawat iyak mo sa gabi. At hindi ko na kayang manood lang. Ngayon, naiintindihan na ni Amalia ang mga aksidente ni Marco, ang mga namamatay na hayop. Lahat ay gawa niya. Mga babala, mga pagpapakita ng kapangyarihang nagbabantay mula sa dilim. Takot. Takot na takot siya. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang damdaming umuusbong. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong handang pumatay para sa kanya. Ang pag-iisip na iyon ay parehong nakakatakot at nakakaakit. Inabot niya ang kanyang kamay at sa kabila ng panginginig, hinawakan ang kamay ni Elias na nakapatong sa kanyang binti. Malamig pa rin ito, ngunit ngayon, ang lamig ay tila isang pangako ng kaligtasan. Sasaktan mo ba ako? Tanong niya. Ang tanong na pinakamahalaga sa lahat, tinitigan siya ni Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na mas malakas pa sa anumang sumpang dumadaloy sa kanyang dugo. Hinding-hindi kita sasaktan, Amalia. Pangako. Tumango si Amalia, isang pagtango ng pagtitiwala, isang pagpili na ginawa sa pagitan ng dalawang uri ng halimaw. Ang halimaw na nananakit sa kanya sa umaga at ang halimaw na nagpoprotekta sa kanya sa gabi. Ngumiti si Elias, ngunit mabilis ding nawala ito. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay isang itim na silweta laban sa liwanag ng buwan. Ngunit ang mga nananakit sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba at lumamig na parang hangin mula sa isang puntod. Malalaman nila kung ano ang gutom ng kadiliman. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang takot ni Amalia kay Elias ay napalitan ng isang mas malalim at mas komplikadong damdamin. Pinili niyang magtiwala. At sa kanyang pagtitiwala, isang bagong pinto ang nagbukas. Gusto kong ipakita sa iyo ang mundo ko, sabi ni Elias isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag na parang isang perlas sa kalangitan. Ang mundo sa labas ng silid na ito, ang mundong hindi lamang puno ng dilim. Bago pa man makasagot si Amalia, marahan siyang binuhat ni Elias mula sa kanyang papag. Ang kanyang mga braso ay bakal sa lakas ngunit balahibo sa lambot. Sa isang iglap, tumalon sila mula sa bintana at napunta sa malambot na damuhan sa labas. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman ni Amalia ang lupa sa ilalim niya. Huwag kang bibitaw, bulong ni Elias. At pagkatapos ay tumakbo siya. Hindi ito takbo ng tao. Walang tunog ang kanyang mga paa sa lupa. Ang hangin ay humahampas sa mukha ni Amalia. Ang kanyang buhok ay sumasabay sa bilis. Ang mga puno ng saging at niyog sa gilid
ay nagiging isang mahabang itim na guhit. Ang pamilyar na tubuhan na dati isang pader na kumukulong sa kanya ay naging isang dagat na kanilang tinatawid. Para siyang lumilipad. Ang takot ay napalitan ng purong pagkamangha. Huminto sila sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, isang maliit na paraiso na tago sa puso ng gubat ng asyenda. Isang maliit na talon ang dumadaloy mula sa mga batuhan. Ang tubig nito'y kumikinang na parang pinulbos na diamante sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng gabi ay pumuno sa hangin. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Elias sa isang patag na bato sa tabi ng tubig. "Ito ang aking lugar," sabi niya. "Dito ako nagpupunta kapag ang uhaw ay napakalakas. Ang tunog ng tubig, pinapakalma ko nito." Ngunit may napansin si Amalia. Kanina, habang papalapit sila, rinig na rinig niya ang huni ng mga kuliglig at ang kokak ng mga palaka. Ngayong narito na sila, biglang tumahimik ang paligid. Isang katahimikang hindi natural. Tila ba ang buong gubat ay nagpipigil ng hininga. Bakit biglang tumahimik?" tanong niya. Tumingin si Elias sa mga anino sa pagitan ng mga puno. "Nagbibigay galang lang sila," simpleng sagot niya. Alam nilang narito ang kanilang Panginoon. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Amalia. Ngunit hindi ito kilabot ng takot. Ito ay pagkamangha sa tindi ng kapangyarihan na nasa tabi niya. "Tumayo ka, Amalia," sabi ni Elias. Inilahad ang kanyang kamay. "Hindi ko kaya," malungkot niyang sagot. Itinuturo ang kanyang mga binti. "Kaya mo. Sa gabing ito, kaya mo." Nag-aalangan man, tinanggap niya ang kamay nito. Itinayo siya ni Elias ng buong ingat. Sa unang pagkakataon mula noong siya ay isang paslit, naramdaman ni Amalia ang kanyang mga paa na nakatapak sa lupa, kahit pa ang buong bigat niya ay nakasalalay sa mga braso ni Elias. At doon, sa ilalim ng buwan, sa tabi ng kumikinang na talon, sa harap ng tahimik na gubat, sumayaw sila. Isang mabagal na sayaw, walang musika kundi ang bulong ng talon. Inikot siya ni Elias. Ang kanyang mga paa ay hindi sumasayad sa lupa, habang si Amalia ay nakapikit. Dinadama ang bawat sandali. Ito ay isang pangarap. Isang napakagandang pangarap na alam niyang maglalaho pagsikat ng araw. Habang pauwi na sila, habang muli siyang pasan ni Elias na tumatakbo sa gitna ng tubuhan, may isa pang kababalaghan siyang nasaksihan. Isang kumpol ng mga alitaptap, daan-daan sa kanila, ang nagtipon-tipon sa kanilang daraanan. Bumuo sila ng isang maliwanag at kumikinang na ulap, at habang dumadaan sila ni Elias, ang ulap ng mga alitaptap ay dahan-dahang yumukod na parang mga lingkod na nagbibigay pugay sa kanilang hari. Noon lubusang naunawaan ni Amalia. Ang kapangyarihan ni Elias ay hindi lamang para pumatay o magprotekta. Ito ay kapangyarihan ng isang hari sa kanyang madilim na kaharian. At siya, sa gabing iyon, ang kanyang reyna. Ang gabing iyon ng sayaw sa ilalim ng buwan ay nag-iwan ng isang binhi ng pag-asa sa puso ni Amalia. Isang mapanganib na pag-asa na marahil maaari silang magkaroon ng sarili nilang mundo sa pagitan ng dilim at liwanag. Ngunit ang mga pangarap ay madaling mabasag sa Hacienda Silencio. Si Marco, na may bali pa ring braso at puno ng puot, ay hindi na ang dating siga na puro pagbabanta lang. Ang takot na idinulot ni Elias ay nag-ugat sa kanyang puso at naging isang nakakabaliw na galit. Para sa kanya, si Amalia na ang pinagmumulan ng lahat ng kamalasan.
Siya ang demonyo. Siya ang mangkukulam. At kailangan itong mawala. Isang gabi, habang hinihintay ni Amalia ang pagdating ni Elias, isang pamilyar at kinatatakutang tunog ang kanyang narinig. Ang paghila ng isang matalim na itak sa hasaan. Ang tunog ay nagmumula sa labas lamang ng kanilang bahay. Paulit-ulit na parang isang ritual. Pinuno ng kaba ang kanyang dibdib. May masamang mangyayari. Alam niya iyon. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi ito pabalibag tulad ng dati. Ito ay dahan-dahan na mas lalong nakakatakot. Nakatayo doon si Marco. Hawak ang isang bagong hasang itak na kumikinang sa liwanag ng gasera. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang lasing. Ito ay mga mata ng isang taong wala na sa katinuan, puno ng determinasyon at kabaliwan. Tapusin na natin to, kapatid, sabi niya. Isang nakangising demonyo sa kanyang mga labi. Kung hindi kita kayang paalisin, edi tatanggalin na lang kita. Kuya, wag. Sigaw ni Amalia, sinusubukang gumapang palayo ngunit wala siyang mapupuntahan. Ang pader sa kanyang likuran ay malamig at matigas. Tumahimik ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw at ang demonyo mong kalaguyo. Itinaas ni Marco ang itak. Nakita ni Amalia ang kanyang sariling takot na nasasalamin sa talim nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumisigaw sa loob ng kanyang isipan. Tinatawag ang pangalan ng kanyang tagapagtanggol. Elias. Isang malakas na blag ang yumanig sa buong silid. Pagdilat ni Amalia, ang pinto ay nakasara. Ngunit si Marco ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa isang sulok ng silid na kanina lang ay walang laman. Doon, nakatayo si Elias. Ngunit hindi ito ang Elias na kilala niya. Ang kanyang anyo ay tila mas matangkad. Ang kanyang anino ay gumagapang sa pader na parang may sariling buhay. At ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang pula at puno ng isang galit na mas matanda pa sa panahon. Walang bakas ng pagiging tao sa mga iyon. Binitiwan, utos ni Elias. Ang kanyang boses ay dalawa. Ang boses niya at isang mas malalim, mas malagim na boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bitiwan mo yan. Sa halip na matakot, tumawa si Marco, isang tawang baliw. Nandito ka na pala, demonyo. Papatayin ko kayong dalawa. Sumugod si Marco. Iwinasiwas ang itak. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Ngunit para kay Amalia, kituya mamamamya. Ito ay tumakbo sa pinakabagal na paraan. Bawat detalye ay nakaukit sa kanyang alaala na parang isang bangungot. Hindi umilag si Elias. Sa halip, ang kanyang katawan ay tila naging usok. Isang itim na anino na gumalaw ng mas mabilis pa sa kayang sundan ng mata. Ang itak ni Marco ay humiwa lamang sa hangin. Sa isang iglap, nasa likod na ni Marco si Elias. Bago pa man makalingon si Marco, sinunggaban ni Elias ang kanyang ulo. At pagkatapos ay sumigaw si Marco. Isang sigaw na hindi sigaw ng sakit. Ito ay sigaw ng sukdulang takot at paghihirap na parabang ang kanyang kaluluwa mismo ang hinihila palabas ng kanyang katawan. Nagsimulang mangisay ang katawan ni Marco. Ang kanyang balat ay tila natutuyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla habang ang buhay ay mabilis na hinihigop mula sa kanya. Nakita ni Amalia ang lahat. Ang anyo ni Elias ay nakakapit kay Marco na parang isang dambuhalang gagamba sa kanyang biktima.
At may naririnig siyang tunog. Isang mahina ngunit nakapangingilabot na tunog ng pagsipsip. Pagkatapos ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, bumagsak ang katawan ni Marco sa sahig. Isang tuyot na balat at buto ang kanyang muka ay isang maskara ng walang hanggang takot. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Elias, humarap kay Amalia. Ang kanyang anyo ay bumalik na sa dati. Ngunit sa gilid ng kanyang bibig, may isang manipis na linya ng sariwang dugo na dumadaloy. Ang paningin ni Amalia ay nagsimulang magdilim. Ang takot ay napakalaki, napakatindi, na nilalamon nito ang lahat. Ang pag-ibig, ang pagtitiwala, ang pag-asa. Ang lalaking minamahal niya, ang kanyang tagapagtanggol, ay isang halimaw, isang totoong halimaw. Ngumiti si Elias, isang ngiting malambing na hindi bumagay sa dugo sa kanyang labi. Lumapit siya, inilalahad ang kanyang kamay na tila walang nangyari. "Ligtas ka na ngayon, Amalia," sabi niya. Ang boses ay bumalik na sa pagiging mahinahon. "Ligtas ka na ba, mahal ko?" Ang sigaw ni Amalia ay nanatili sa kanyang lalamunan. Isang batong hindi niya mailuwa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa tuyot na bangkay ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay sa mukha ng lalaking pumatay dito. Ang lalaking minahal niya. Tumakbo ang isip niya. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang tumakas. Ngunit saan? Paano? Ang kanyang mga paa ay mga bilanggo. At ang kanyang tagapagligtas mismo ang kulungan. "Ayusin ko lang ito," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado, na mas lalong nakakatakot. Kinuha niya ang bangkay ni Marco na parang isa lamang itong magaan na sako at dinala ito palabas ng bintana na wala sa kadiliman ng gabi. Naiwan si Amalia sa isang silid na amoy kamatayan at takot. Nanginginig siya ng walang tigil. Ang imahe ng paghihirap ni Marco ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Masama si Marco, oo. Ngunit walang sino man ang karapat-dapat sa ganoong katapusan. Ilang sandali pa, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang pag-scrape ng sahig sa labas. Paparating si Alida. Pumasok ang kanyang madrasta. May dalang gasera. Ang mukha ay gusot mula sa pagtulog. "Ano ang lahat ng ingay na iyon? Nasaan ang walang kwenta mong kapatid?" Natigil siya nang makita ang anyo ni Amalia. Nakasandal sa pader, nanginginig. Ang mukha ay basang-basa ng luha. At ang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi pa niya nakikita dati. At pagkatapos ay naamoy niya ito, ang amoy ng dugo. "Anong nangyari dito?" tanong ni Alida. Ang kanyang boses ay nawalan ng dating talas. "Sasya," hirap na sabi ni Amalia. "Kinuha niya si Marco. Pipinatay niya si Marco." Sa halip na magulat o magalit, isang bagay na kakaiba ang nangyari kay Alida. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Nabitawan niya ang gasera. "Wapas padiyasan." Na pumatay sa apoy at nag-iwan sa kanila sa dilim na hinihiwa lamang ng liwanag ng buwan. At pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Amalia, nakita niyang umiyak ang kanyang madrasta. Hindi ito iyak ng pagluluksa. Ito ay iyak ng sukdulang takot. "Sinabi ko na nga ba?" Humagulgol si Alida, napaluhod sa sahig. "Sinabi ko na. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko." Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Amalia. Tumingala si Alida.
Ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino at desperasyon. Ang babaeng laging matatag at malupit ay biglang naging isang kaawa-awang nilalang. "Hindi mo naiintindihan, bata ka," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang sumpa ng mga De Silva, hindi lang ito basta sumpa. Ito ay isang sakit, isang salot, at ang pag-ibig nito ay isang lason. Alam namin ang tungkol sa kanya, alam ng buong asyenda, kaya kami laging nakayuko, kaya walang naglalakas loob na magsalita laban sa kanila. Dahil alam namin kung ano ang kaya niyang gawin. Ngayon, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Amalia. Ang takot sa mga mata ng mga trabahador, ang mga bulong-bulungan, ang biglaang katahimikan. "Pero bakit?" tanong ni Amalia. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. "Bakit ninyo ako sinasaktan? Bakit araw-araw?" Suminghot si Alida. Ang kanyang boses ay puno ng nasampait at pagsisisi. "Dahil nakita namin kung paano kanya tinitingnan mula sa malayo, kahit noong bata ka pa lang. Nakita namin ang interes sa mga mata ng halimaw. Sinaktan ka namin." Pag-amin niya, ang mga salita ay tila sumusugat sa kanyang lalamunan. "Pinahirapan ka namin. Sinubukan naming gawin kang pangit. Hindi ka ibig-ibig. Isang bagay na hindi niya gugustuhin dahil umaasa kami na kung ikaw ay magiging isang basahan, isang inutil na walang kwenta, iiwan ka niya sa kapayapaan." Ang revelasyon ay tumama kay Amalia na parang isang sampal. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit na natanggap niya. Ang kanilang kalupitan, hindi ito dahil sa galit. Ito ay dahil sa takot. Isang baluktot, desperado, at malupit na paraan ng pagprotekta. Sinubukan nilang iligtas siya mula sa halimaw sa pamamagitan ng pagiging mga halimaw mismo. Ang sino mang mahalin ng isang De Silva ay nagiging pag-aari nito. Patuloy ni Alida. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hihilahin kanya sa kanyang mundo, sa kanyang dilim, at hindi ka na makakabalik. Tumingin si Alida sa bintana na para bang inaasahan niyang makita si Elias na nag-aabang doon. "Hindi ka na niya papakawalan," humikbi siya. "Ang pag-ibig niya ay isang hawla, Amalia. Isang hawla na mas masahol pa kaysa sa silid na ito." Bumalik si Elias na parang walang nangyari. Walang bakas ng dugo, walang bahid ng karahasan. Ang tanging ebidensya ng kanyang ginawa ay ang nakakabinging katahimikan mula sa kabilang silid. Ang silid ni Marco na ngayon ay walang laman. Si Alida ay matagal nang tumakbo palayo. Ang kanyang mga hikbi ay unti-unting nilamon ng gabi. Naiwan si Amalia, mag-isa sa kanyang mga iniisip na ngayon ay mas madilim pa kaysa sa mga anino sa kanyang silid. Umupo si Elias sa tabi ng kanyang papag. Ang pamilyar na lamig ng kanyang presensya ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan, kundi isang kilabot na gumagapang sa kanyang buto. "Wala na sila," mahinang sabi ni Elias. "Wala nang sinumang mananakit sa iyo, Amalia. Malaya ka na. Malaya." Ang salitang iyon ay tila isang biro, isang mapait na biro. Pinalaya siya mula sa isang hawla para lamang mapunta sa isa pa, isang hawlang gawa sa pag-ibig at kadiliman. "Nakita mo ang ginawa ko," sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Nakatingin siya sa mga mata ni Amalia. Hinahanap ang pagtanggap,
Ang pag-unawa. Tumango si Amalia, hindi magawang magsalita. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Iyon ang mundo ko, mahal ko. Isang mundong malupit at hindi nagpapatawad. Ngunit sa mundong iyon, ikaw ang aking reyna. Walang sino man ang makagagalaw sa iyo. Hinawakan niya ang kamay ni Amalia. Ang mga kamay na dati nagbibigay sa kanya ng aliw ay ngayon tila mga tanikala. Sumama ka sa akin, Amalia, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang timpla ng pakiusap at utos. Iwanan na natin ang lugar na ito. Iiwanan natin ang lahat ng sakit. Magkasama, haharapin natin ang kawalang hanggan. Inilarawan niya ang isang buhay na walang sakit. Isang katawan na hindi na bilanggo ng kapansanan. Isang buhay kung saan hindi na nila kailangang magtago sa dilim. Sila ang magiging dilim. Maaari kitang gawing katulad ko, bulong niya. Ang kanyang mga salita ay isang tukso, isang ahas na gumagapang sa puso ni Amalia. Walang hanggang gabi, walang hanggang lakas, walang hanggang pag-ibig. Ang alok ay nakakahimok. Ang pagod na pagod niyang katawan ay nananabik sa pangako ng lakas. Ang kanyang pusong basag ay naghahanap ng kanlungan sa pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakikita niya ang presyo. Nakikita niya ang mga mata ni Marco na puno ng takot. Naririnig niya ang tunog ng buhay na hinihigop. Nararamdaman niya ang malamig at uhaw na kadiliman na naghihintay. At naaalala niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Ang sikat ng araw, ang init nito sa balat tuwing umaga na sumisilip sa kanyang bintana. Ang ginintuang kulay nito sa mga dahon ng tubo. Ang pakiramdam ng pag-asa na dala nito tuwing pagkatapos ng isang mahabang gabi. Kung sasama siya kay Elias, hindi na niya muling mararamdaman iyon. Magiging isang alaala na lamang ang araw, isang bagay na kinatatakutan na tatan, isang kaaway. Ang pag-ibig ni Elias ay totoo, alam niya iyon. Ngunit ito ay isang pag-ibig na sakim, isang pag-ibig na nananaghili sa liwanag. Isang pag-ibig na gustong isara siya sa isang magandang kahon ng walang hanggang gabi. Napatingin si Amalia sa kanyang mga payat na kamay. Pagkatapos ay sa malakas na bisig ni Elias. Tiningnan niya ang kanyang mga binting walang buhay. Pagkatapos ay ang bintana kung saan naghihintay ang umaga. Ito na ang pagpili. Isang buhay na walang hanggan sa kadiliman. Kasama ang pag-ibig ng isang halimaw. O isang maikli, mahirap, at hindi perpektong buhay ng isang tao, ngunit isang buhay na kanya. Halika, Amalia, sabi ni Elias. Inilahad ang kanyang kamay. Naghihintay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Sigurado sa magiging sagot niya. Pumili ka. Tumingin si Amalia ng diretso sa kanyang mga mata. Mga matang minsan nang naging kanyang kaligtasan. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kanyang maliit na silid sa huling pagkakataon bilang ang dating Amalia. At ibinigay niya ang kanyang sagot. Isang salita lamang ang lumabas sa bibig ni Amalia. Isang salitang kasing bigat ng buong buhay niya. Hindi. Ang salita ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Maliit ngunit hindi matinag. Sa isang iglap, ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Ang pananabik sa mga mata ni Elias ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas masakit. Pagkalito.
tila ba ang salitang hindi ay wala sa kanyang bokabularyo. Anong sinabi mo? Tanong niya na para bang hindi niya narinig ng tama. Hindi, ulit ni Amalia. Sa pagkakataong ito, mas may diin, mas may paninindigan. Kahit pa ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat pantig. Hindi ko kayang iwanan ang araw, Elias. Tumingin siya sa kanyang mga walang buhay na binti. Ito ako. Ito ang buhay na ibinigay sa akin. Marahil ay maikli, marahil ay puno ng sakit, ngunit ito ay akin. Ang init ng araw sa aking balat, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, kahit ang pait ng luha, lahat yan, bahagi ng pagiging tao. Hindi ko kayang talikuran yon. Ang pagkalito sa mukha ni Elias ay napalitan ng sakit. Isang dalisay, hindi natatabo ng sakit na tila humihiwa sa kanyang malaporselanang balat. Para siyang isang estatwa na dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Ngunit ang sakit, pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang pag-iisa, ang pang-aapi. Kaya kong alisin ang lahat ng iyan, Amalia. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Ibibigay mo sa akin ang lahat maliban sa isang bagay. Mahinang sagot ni Amalia. Ang aking sarili. Ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo. Patuloy niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pero ang pag-ibig na kumukulong sa iyo sa dilim ay hindi pag-ibig. Ito ay pag-aari. At pagod na akong maging pag-aari ng kahit sino. Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Sa wakas tumayo si Elias. Gumalaw siya palayo, patungo sa bintana. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Amalia. Ang kanyang mga balikat na laging tuwid at puno ng kapangyarihan ay tila bahagyang bumagsak. Sa loob ng maraming taon, si Amalia ang laging nakatingin sa kanya mula sa bintana. Ngayon, nagkabaliktad sila. Naiintindihan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ngunit sa ilalim nito, naririnig ni Amalia ang pagguho ng isang mundo. Humarap siyang muli kay Amalia. Ang pulang kislap sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natira na lamang ay isang walang hanggang kalungkutan. Kung iyan ang iyong pinili, sabi niya. Kung ang maikling buhay sa ilalim ng araw ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan, kung gayon ay igagalang ko iyon. Lumapit siya sa kanya sa huling pagkakataon. Dahan-dahan, na parang natatakot na baka mabasag si Amalia sa kanyang paghipo, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Ang kanyang daliri ay kasing lamig ng yelo, ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Amalia ang init ng isang pusong nagpapaalam. Hindi ka na muling gagambalain, pangako niya. Ni ako o ng aking anino. Inilapit niya ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang malamig na labi sa noo ni Amalia. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang basbas. Isang pagpapalaya. At tulad ng dati sa isang kurap ng mata na wala siya, hindi na siya nag-anyong anino o usok. Bigla na lang siyang nawala. Na parang hindi siya kailanman umiral. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na kanyang dinala. Naiwan si Amalia sa kanyang silid, mag-isa. Ang bigat ng kanyang desisyon ay dumagan sa kanya. Ang kalayaang pinili niya ay may kasamang isang kalungkutang kasing lalim ng gabi. Yumuko siya at humagulgol. Umiyak siya para sa pag-ibig na isinuko niya.
Umiyak siya para sa halimaw na may pusong marunong masaktan. Umiyak siya hanggang sa ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa sahig, humahaplos sa kanyang mga paa, isang pangakong tinupad. Kinaumagahan, isang balita ang mabilis na kumalat sa buong hasyenda. Ang mga De Silva, sa hindi malamang dahilan, ay umalis. Sa loob lamang ng isang gabi, ang malaking bahay ay iniwang walang tao. Ang mga kagamitan, ang mga kayamanan, lahat ay naroon pa, ngunit ang pamilya ay naglaho na parang bula. Ang Hacienda Silencio ay wala ng Panginoon, at sa kanyang maliit na silid, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amalia ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang mga taon ay parang agos ng ilog, bulong ng matandang Amalia sa kanyang isipan, habang nakatanaw sa papalubog na araw mula sa kanyang tumbat-tumba. Mabagal sa una, hindi mo namamalayan. Ngunit habang tumatagal, bumibilis ng bumibilis hanggang sa ang lahat ay isa na lamang alaala. Maraming taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Hacienda Silencio. Pagkaalis ng mga De Silva, ang hacienda ay unti-unting nalugmok. Ang mga trabahador ay nagsialisan, naghahanap ng bagong amo, ng bagong buhay. Si Alida, matapos ang ilang linggong pagiging tulala, ay nag-impake ng kanyang mga gamit at umalis ng walang paalam. Marahil ay tinatakasan ang mga multo ng kanyang konsensya. Naiwan si Amalia, ngunit hindi nagtagal. Sa tulong ng isang matandang mag-asawa na naawa sa kanyang kalagayan, nakaalis din siya. Dinala nila siya sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, malayo sa mga anino ng tubuhan, malayo sa mga alaala. Doon, nagsimula siyang muli. Natuto siyang manahi. Ang kanyang mga kamay, na dati simbolo ng kanyang kahinaan, ay naging kasangkapan niya sa paglikha. Nagtayo siya ng isang maliit na patahian sa harap ng kanyang munting bahay. Hindi siya yumaman, ngunit sapat na ang kanyang kinikita para sa kanyang mga pangangailangan. At higit sa lahat, ito ay kanya. Ang mga tao sa bayan ay mababait. Sa simula, tinitingnan nila siya ng may pagkaawa dahil sa kanyang mga binti. Ngunit nang makita nila ang kanyang determinasyon, ang kanyang ngiti na bihirang masilayan ngunit totoo, ang awa ay napalitan ng paggalang. Hindi na siya si Amalia ang paralitiko. Siya na si Aling Amalia, ang mahusay na mananahi. May mga gabing mahirap, mga gabing malamig kung saan ang alaala ni Elias ay bumabalik na parang isang multo. Naaalala niya ang lamig ng balat nito, ang lalim ng mga mata, ang pangako ng isang buhay na walang sakit. May mga pagkakataong tinatanong niya ang kanyang sarili. Tama ba ang naging desisyon ko? Ngunit sa tuwing sisikat ang araw kinabukasan, sa tuwing mararamdaman niya ang init nito sa kanyang balat habang nagkakape sa kanyang beranda, alam niyang tama ang kanyang pinili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa palengke, isang lalaki ang lumapit sa kanyang puwesto. Hindi ito taga roon. Bago ang kanyang muka. Siya si Mateo. Isang magsasaka mula sa kalapit na probinsya na naghahanap ng bagong lupang sasakahin. Siya ay isang taong simple. Ang kanyang muka ay sunog sa araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay may angking kabaitan. Hindi niya tiningnan ang mga binti ni Amalia. Tiningnan niya ang mga mata nito. "Magandang hapon po," sabi niya, may tipid ng ngiti.
Narinig ko po na kayo ang pinakamagaling na mananahi dito. Nagsimula sa isang pantalon na kailangang tahin, nasundan ng mga kwentuhan, ng mga pagbisita sa kanyang bahay na may dalang mga prutas at gulay hanggang sa ang kanilang pagkakaibigan ay namulaklak sa isang pag-ibig na tahimik at matatag. Hindi ito ang pag-ibig na parang bagyo tulad ng kay Elias. Ang pag-ibig ni Mateo ay parang isang puno. Mabagal tumubo, ngunit habang tumatagal, ang mga ugat ay lalong kumakapit sa lupa. Isang araw, sa ilalim ng isang puno ng mangga, habang pinapanood nila ang mga alon sa dagat, nagtanong si Mateo. "Amalia," sabi niya, hawak ang magaspang niyang kamay sa malambot na kamay nito. "Gusto kong maging araw sa buhay mo kung papayagan mo ako. Gusto kong maging init sa mga gabing malamig. Papakasalan mo ba ako?" Umiyak si Amalia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi dahil sa pait, kundi sa purong kaligayahan. Nagpakasal sila. Namuhay sila ng isang buhay na simple, payapa, at puno ng pagmamahal. Inalagaan ni Mateo si Amalia. Binuhat siya kapag siya ay napapagod, ipinagluto ng kanyang mga paboritong pagkain, at gabi-gabi, bago matulog, minamasahe ang kanyang mga binti na hindi na gumagalaw. Lumipas ang mga dekada. Ang kanilang buhok ay pumuti, ang kanilang mga balat ay kumulubot, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nanatiling bata. Hanggang isang umaga, si Mateo ay hindi na nagising. Pumanaw siya sa kanyang pagtulog, mapayapa, na may ngiti sa kanyang mga labi. Habang inaayos ni Amalia ang mga naiwang gamit ng kanyang pinakamamahal na asawa, sa ilalim ng kanilang kama, sa pinakasulok na bahagi, may nakita siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Isang kahon na hindi pamilyar sa kanya, na hindi niya pa nakikita sa loob ng 50 taon nilang pagsasama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang tunog ng lumang kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay, habang dahan-dahang binubuksan ni Amalia ang takip ng kahon. Ang alikabok ng 50 taon ay sumayaw sa sinag ng papalubog na araw na tumatagos sa bintana. Ang kahon ay may amoy ni Mateo, isang pinaghalong amoy ng lupa, pawis at kabutihan. Sa loob, nakalatag sa isang piraso ng pulang tela, may 2 bagay. Ang una ay isang suklay. Isang suklay na gawa sa sungay ng kalabaw na may ukit ng mga bulaklak ng sampagita. Pamilyar ito. Napakapamilyar. Ito ang kaparehong suklay na ibinigay sa kanya ni Elias sa isa sa kanilang mga lihim na pagkikita sa gabi. Marami ng taon ang nakalipas. Nabitawan ni Amalia ang takip ng kahon. Ang puso niya, na matagal ng payapa, ay biglang kumabog ng malakas na parang isang kabayong tumatakbo. Paano napunta ito kay Mateo? Itinapon niya ang suklay na iyon bago siya umalis ng hasyenda. Isang pagtatangkang putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang pangalawang bagay sa ilalim ng suklay. Isang piraso ng lumang pergamino, marupok at naninilaw na sa katagalan. Nakatupi ito ng maingat. Sa pagbuklat niya rito, nakita niya ang isang sulat kamay na matagal na sagal na niyang hindi nakikita, ngunit hindi niya kailanman malilimutan. Ang elegante at matatalas na letra ni Elias. Iilang salita lamang ang nakasulat, ngunit ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Amalia.
Mamuhay ka sa sikat ng araw para sa ating dalawa. Nagpadala ako ng isang tagapagbantay upang tiyakin na makakamit mo ang kaligayahang iyon. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata ni Amalia at pumatak sa lumang papel. Binubura ang isang bahagi ng tinta. At sa isang iglap, ang 50 taon ng kanyang buhay kasama si Mateo ay nag-iba ng anyo sa kanyang isipan. Ang kanilang pagkakataon na pagkikita sa palengke. Ang biglaang desisyon ni Mateo na manirahan sa isang bayang hindi naman niya dati kilala. Ang paraan kung paano siya nito tiningnan, na parang isang kayamanang kailangang protektahan. Naalala niya ang mga gabing may masasamang loob na nagtangkang pumasok sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lang tumakbo palayo na parang may nakitang multo. Naalala niya ang isang pagkakataon na muntik na siyang masagasaan ng isang rumaragasang kalesa. Ngunit si Mateo, na nasa kabilang kalsada lang, ay nakarating sa kanya sa bilis na hindi kapanipaniwala para iligtas siya. Si Mateo, ang kanyang mabait, simple, at mapagmahal na Mateo. Hindi siya isang aksidente. Hindi siya isang pagkakataon. Siya ay isang regalo, isang misyon, isang bantay na ipinadala mula sa kadiliman para siguraduhin ang pinili niyang buhay sa liwanag ay magiging ligtas at maligaya. Ang pag-ibig na natanggap niya mula kay Mateo ay totoo. Walang duda si Amalia roon. Ngunit ngayon, naunawaan niya na ang pag-ibig na iyon ay isang extension, isang anino, ng isang mas malaki at mas malungkot na pag-ibig. Ang pag-ibig na isinuko siya para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi siya iniwan ni Elias. Hindi talaga. Nagbago lang ito ng anyo. Mula sa isang mapanganib na anino sa gabi, naging isang mainit at mapag-arugang presensya ito sa umaga. Minahal siya ni Elias ng lubos kaya't ibinigay niya siya sa iba. Isinara ni Amalia ang kahon. Dinala niya ito sa kanyang dibdib at niyakap ng mahigpit. Ang bigat ng katotohanan ay parehong nakakapanlumo at nakakamangha. Naupo siya sa kanyang tumba-tumba sa beranda. Pinapanood ang araw na tuluyang lumubog sa abot-tanaw, nilalamon ng dagat. Ang kulay kahel na liwanag ay nagpaalam na. At ang mga unang anino ng gabi ay nagsimula ng gumapang. Isang malamig na hangin ang umihip, dala ang isang pamilyar na amoy na matagal na niyang hindi nalalanghap. Ang matamis na halimuyak ng sampagita. Ngumiti si Amalia, mag-isa sa papalalim na dilim. Ang kanyang mga mata, napuno ng mga alaala ng dalawang pag-ibig na humubog sa kanyang buong buhay, ay tumingin sa malayo doon sa direksyon kung nasaan ang matagal nang kinalimutang Hacienda Silencio. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Kailanmay hindi siya nag-iisa. At dito nagtatapos ang kwento ni Amalia at ng isang pag-ibig na ipinanganak sa dilim ngunit natutong yumakap sa liwanag mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa loob ng madilim na pasilyo at malawak na tubuhan ng Hacienda Silencio. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa puso ng kadiliman para lamang matuklasan na kahit doon, may kakayahang sumibol ang pinakadalisay na uri ng pag-ibig. Bawat luha ni Amalia, bawat sakripisyo ni Elias, ay naramdaman ko rin at sana'y naipadama ko rin iyon sa inyo. Dahil sa huli, ang kwento ni na Amalia at Elias ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari. Ito ay pagpapalaya.
Isang paalala na hindi lahat ng halimaw ay nananahan sa dilim at hindi lahat ng tao ay nasa panig ng liwanag. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa mga nagkasala dahil sa takot at pagpapatawad sa sarili para makahanap ng bagong umaga. Kung ang kwentong ito ay may iniwang marka sa inyo, gaano man kaliit, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ibahagi ninyo sa amin sa comment section kung anong aral o damdamin ang inyong napulot sa paglalakbay ni Amalia. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan, ako ang inyong tagapagkwento, laging nagpapaalala na mag-ingat sa mga anino dahil baka ang ilan sa kanila ay nagmamahal din.